Magandang gabi po mga kapatid. Good evening po sa lahat ng nanonood sa ating ah, daily devotion, prayer, and fasting for the nation. Tayo po ay nasa season 39 na po, day 11 ng ating prayer and fasting for the nation with na may temang Who is my greatest source of inspiration from the Bible and how do I share it with others? So before we start our devotion po for tonight, let us all bow down our heads, close our eyes, and let us pray. Panginoon, salamat po Lord God sa gabing ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami Lord God na another opportunity, Panginoon, ng another chance, Lord God, to hear your word, Panginoon, to hear your teachings, Panginoon. Thank you, Lord God, for the time, Lord God, that you have given us, Panginoon, upang makapakinig ng Lord ng salita mo, Panginoon. Although, Lord God, some of us, Lord God, are busy, Panginoon, pero Lord God, alam namin, Lord God, na dinako mo kami rito, Lord God, dahil meron kang nais na iparating sa amin, Panginoon. Lord, nawa po, Lord God, lahat po ng pag-uusapan namin ngayong gabing ito, Panginoon, ay tumimo, Lord God, at tumimo, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso't isipan, Lord God, at maisabuhay namin ito, Panginoon, at ma-share namin ito sa iba, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Lord, guide us, Panginoon, protect us, Lord God, from all of the evil things, Panginoon. Give us hope, Panginoon. Give us courage, Panginoon, to fight, Lord God. If meron man kaming mga silent battles, Lord God, na pinagdadaanan, Panginoon. Alam namin, Lord God, na you are there, you are always there, Panginoon, to guide us, Panginoon. Thank you, Lord God, for this evening, Panginoon. At again, Lord God, ikaw po ang maging center, Lord God. Ikaw po ang manguna sa aming daily devotion, Panginoon. And may you bless each and every one of us, Panginoon. We love you, Lord. We praise the Lord. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. So, again po, our theme po for this season ay Who is my greatest source of inspiration from the Bible and how do I share it with others? So, yung Bible character po na napili ko for tonight ay myself. So, si Elijah po. So, yung story po ni Elijah ay matatagpuan po sa Book of 1 Kings and 2 Kings. So, doon po matatagpuan yung story po ni Elijah. So, bakit ko nga po ba napili si Elijah? Kasi po, nakikita ko po yung sarili ko kay Elijah na yung buhay niya po bilang isang Kristiyano at tagasunod ni Kristo. So, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay basahin po muna natin yung summarized story po and information po about Elijah. So, si Elias ay isang tanyag na propeta sa Israel na kilala sa kanyang matinding pananampalataya at mga makapangyarihan gawa ng Diyos. Nagsimula ang kanyang misyon sa panahon ng masamang pamumuno ni Aring Ahab at Reyna Jezebel, kung saan ang bansa ng Israel ay nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na kay Baal. Bilang bahagi ng kanyang misyon, inintusan siya ng Diyos na ipahayag ang tagtuyot sa lupain bilang parusa sa kanilang pagsuway. Habang ang tagtuyot ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa mga tao, sinustentuhan si Elias ng Diyos sa pamamagitan ng isang ibon na nagdadala sa kanya ng pagkain sa tabi ng batis. Dito ay nakaranas siya ng mga himala at patunay ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Isang mahalagang kaganapan sa kwento ni Elias ang naganap sa bundok Carmel, kung saan hinamon niya ang 450 propeta ni Baal sa isang patimpalak upang ipakita kung sino ang tunay na Diyos. Pinili ni Elias na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng mga hayop.
pinagsabihan niya ang mga propeta ni Baal na manalangin sa kanilang Diyos-Diyosan habang siya ay mananalangin sa tunay na Diyos. Ang mga propeta ni Baal ay nagdasal at sumigaw mula umaga hanggang hapon, ngunit walang tugon mula sa kanilang Diyos-Diyosan. Nang maglaon, nanalangin si Elias at agad bumuhos ang apoy mula sa langit, na nagpatunay sa kapangyarihan at tunay na pagdiyos ng ating Diyos. Sa huli, pinatay ni Elias ang mga propeta ni Baal na nagsilbing simbolo ng kanyang tagumpay laban sa kasamaan. Matapos ang tagumpay na iyon, nagalit si Jezebel at ipinadala ang isang mensahe kay Elias na siya ay papatayin. Sa labis na takot at pagkabahala, tumakas si Elias patungo sa disyerto kung saan humiling siya sa Diyos na kunin na siya sa buhay dahil sa kanyang pagdaramdam. Sa kanyang mga sandali ng walang kapag-asa, nakatagpo siya ng isang anghel na nagbigay sa kanya ng pagkain at tubig na nagpatibay ng kanyang katawan ng espiritu. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Elias sa kanyang paglalakbay hanggang sa isang bundok kung saan narinig niya ang tinig ng Diyos. Sa halip na marinig ang malalakas na hangin, lindol at apoy, ay nakinig siya sa isang banayad na tinig na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at misyon. So, ayan po yung summary story ni Elias po, or Elijah po in English. So, this is the reflective question po na I asked to myself after I heard the story of Elijah po. Yung, how do I respond to God's call in my life? So, we all want to have a ministry. So, inaasam po natin na maglingkod sa Panginoon kasi sino po bang ayaw na maglingkod sa Panginoon, di ba? So, lahat po tayo ay gusto na magka-minister sa Lord, whether ito po ay praise and worship, Sunday school, creative team, or ushers, etc. Lahat po tayo ay gustong maglingkod sa Panginoon at mag-worship sa Panginoon. Pero minsan po, napapatanong tayo ng how do I respond to God's call in my life? Kung paano po ba tayo tutugon sa pagtawag po sa atin sa Diyos sa buhay natin. Kasi 'di ba, although we want to have a ministry, pero we are also at the same time we are also scared of of the possible responsibilities po na maari nating gawin or maaring maibato sa atin. Kasi po 'di ba, our life is full of responsibilities po sa work, sa mga may work, sa mga students sa studies, sa family, and etc. So, ayaw na po natin na dumagdag yung responsibilities. So, ano pong ginagawa natin is dinedenay po natin, or let's say, dinedecline po natin yung tawag po sa atin ng Panginoon kasi po, takot po tayo sa responsibilities na maari nating maibato sa atin. So, ayun po yung reflective questions po na naitanong ko after I heard the story of Elijah po. Kasi po, 'di ba, nagkaroon din po ng struggle si Elijah nung tinawag po siya ng Lord na maging call niya po as a prophet, 'di ba? Kasi alam naman po natin na hindi po madali ang maging prophet. Although masarap po siya sa pakiramdam, pero it's also full of responsibilities po. So, yung mga prophet din po natin ay dumaan po sila sa hardships to decide po whether i-decline po ba nila or i-accept yung call sa kanila ng Panginoon. So, ito po yung iba't iba pong different lessons po na nakuha ko sa story po ni Elijah. Number 1 na po dito is yung faith. Yung strong faith in adversity. Kasi po 'di ba, imagine niyo po, one prophet of God versus 450 prophets of Baal. So imagine niyo po na 1 versus 450. Literal na aatras ka na po kasi alam mo pong talo ka na, 'di ba? Kung wala kang strong faith and trust sa Panginoon, 'di ba? Aatras ka na sa laban na yun kasi 1 versus 450, automatic, talo ka na talaga. Pero because
of strong faith and trust po ni Elijah sa Panginoon is hindi po siya nagpadaig. Hindi po siya nagpadaig sa 450 na prophets ni Baal. Kasi alam niya po, may tiwala po siya sa Panginoon at sa sarili niya na na tama po at tunay po yung Diyos na sinasamba niya. So despite of the numbers of prophets po ni Baal, is he continued to what? To prove to everyone, to Israelites, that his God is true. So, di ba po, Elijah demonstrated unwavering faith in God during challenging times, such as when he confronted King Ahab and the prophets of Baal. His courage teaches us to trust in divine guidance even in the face of adversity. So, di ba po, let's say po, example po sa atin po, di ba? For example po, tayo na lang po yung parang natitirang faithful sa mundo na lahat pa po is tumalikod sa Panginoon and then tayo na lang po yung natitira. 'Di ba po, at some point, sabihin mo na, susuko na ako kasi anong laban ko sa napakadaming tao na hindi naniniwala sa Diyos, pero ako lang yung naniniwala sa Diyos. 'Di ba po, at some point, at some part, ayun po yung may isip natin kasi 'di ba po, parang wala ng loob, nakakagaan ng loob na lumaban pa sa ganong sitwasyon. Pero 'di ba po, if we are a true believer of Christ, if we truly have a strong faith and trust in Him, hindi po tayo matatakot despite of what? Despite of any situation po na dumating. Despite all of that po is tatayo pa rin po tayo or maninindigan pa rin po tayo sa paniniwalaan natin. Kasi may tiwala po tayo na totoo yung Diyos na sinasamba natin. Kasi 'di ba, if wala ka namang tiwala or like trust sa isang bagay, if hindi mo talaga ito pinapaniwalaan at pinanindigan talaga, bakit mo pa ipaglalaban, 'di ba? So, mahalaga po na we have a strong faith po sa Panginoon po, especially if we are what? If we are if we have ministry sa Panginoon, 'di ba? Hindi po tayo pwedeng matawag na believer if hindi mo kayang patunayan sa iba na tunay yung Diyos na sinasamba natin. Next naman po is the power of prayer. 'Di ba po nung time po na naghandog po si Elias ng hayop, 'di ba po, yung prophets po ni Baal, nagpray po sila mula umaga hanggang hapon. Pero wala pong tugon yung Diyos-Diyosan nila, si Baal. Kasi nga po, hindi tunay yung Diyos nila. There is no power in prayer if hindi po totoo yung pinagpreprayan natin. 'Di ba? Pero when Elijah prayed to Jesus, 'di ba po, ang bilis ng pangyayari na may apoy po agad na bumaksak from sa kalangitan. So meaning po yun is tunay po yung Diyos na sinasamba niya. There is power in prayer. 'Di ba? Every word po na binabanggit niya ay may kapangyarihan, 'di ba? Imagine niyo po, 'di ba, for example po, power of prayer na lang po, for example, is kapag po pinagpe-pray natin yung may mga sakit, 'di ba po? Every word po na binabanggit natin, ayun po yung nagiging parang paracetamol, 'di ba po, ng mga pinagpe-pray natin. Kasi every word po na yun is nakakatulong po to heal the sickness po of that person. So, truly, there is power in prayer po. Lalo na po if we truly, if we truly believe in God po, there is really power in prayer po. Sa buhay ko po,
madaming beses ko na po napatunayan na talagang totoo po ang prayer and totoo po ang Diyos. Kasi po, ang amazing po, no, how amazing our God is. Kasi po, parang sa bawat prayer po natin, di ba, parang either meron po agad sagot si Lord, either may sagot po pero matagal, or either hindi po talaga. So, napaka-amazing po na like yung kapag po na parang na wish come true or yung prayer natin is talagang amazing. Wala ka na talaga masasabi kasi napaka-amazing talaga ng Panginoon natin, di ba? Kasi even though napaka-short ng prayer natin, even though parang hindi tayo nagdasal ng umaga mula sa hapon, pero talagang nangyari yung pinag-pray natin kasi nga merong power sa prayer. So, ayun po yung isa pong highlights po sa story po ni Elijah is there is power in prayer talaga kasi napatunayan ni Elijah na although hindi same yung tagal ng pag-pray nila dun sa prophets ni Baal, pero tumugon agad ang Panginoon kasi nga totoo ang Panginoon ni Elias at totoo ang Panginoon natin. Next naman po is mentorship and legacy. So, 'di ba po that time po is meron pong kasama si Elias which is si LCU po or Elisha in English. So, si Elisha po nagsilbi pong mentor niya ay si Elijah po. So, Elijah chose Eliseo as his successor. So, nung time po na parang mamamatay na po si Elijah, pinamana niya po kay Elisha yung pagiging prophet. So, sinasabi po rito na mahalaga po yung mahalaga po yung bawat tao po na nagsisilbing mentor natin sa buhay. For example po, I became a trainee po of guitarist ng guitar. So, naging mentor ko po doon sila Ate Han, Kuya James. So, sila po yung naging parang ginamit po ni Lord na instrument para po matuto po ako sa guitar. So, napakahalaga po na meron po tayong mentor and mahalaga po na pinahalaga natin yung ating mga mentor kasi po sila po yung ginagamit na instrument ng Panginoon para po makamit natin yung isang bagay. So, it is really important to respect, to give things, give our heartfelt gratitude po sa ating mga mentors. And then, ito naman po yung mga, although si Elijah po ay nakakagawa ng mga miracle, and then, he is a prophet, meron din po siyang nagagawang bagay kasi hindi naman po siya perfect. Diba? Wala naman pong perfect. And then, si Jesus lang po yung perfect. So, ito po yung mga ilan sa bagay po na parang namali ni Elijah na alam ko pong nagagawa rin po natin siya as a Christian. Number 1 na po dito is yung fear. Ayan, napaka-common po talaga ng fear na kapag nilamon po talaga tayo ng takot natin, hindi na po talaga natin magagawa yung isang bagay. So, grabe po talaga yung effect ng fear sa buhay natin kasi magkakaroon lang tayo ng fear, hindi na natin pwedeng parang magagawa isang bagay. 'Di ba? Parang we lose the chance, 'di ba? Kasi because of fear na nararamdaman po natin. Pero always remember po na fear is normal. So, being scared is normal. Ano po ba yung fear na nangyari po dun sa kwento ni Elijah? Ito po yung, di ba, excuse me po. Di ba po, ito po yung time na nanalo na po si Elijah over the prophets of Baal po. So, after po yun, is pinadalan po siya ni Jezebel ng
ng pagtatangka ng mensahe na papatayin kita, ganon. So, si Elijah po ay natakot po siya at agad po siyang parang tumakas mula sa disyerto. And then, nag-beg po siya sa Lord na kunin na yung buhay niya kasi takot na takot po talaga siya sa pagtatangka po ni Jezebel. And sa buhay po natin, sa buhay ko po, sa buhay po nating lahat po, nakakaranas po talaga tayo ng fear and it is normal po. To what? To feel scared sa buhay po natin as a Christian kasi tayo pong mga lingkod ng Panginoon is napapalibutan po tayo ng mga kaaway. And then sometimes po is natatempt tayo ng kaaway. And then let's connect na lang po yung fear sa ministry. Kagaya po ng sabi ko kanina, because of the possible responsibilities po na pwede natin makuha, natatakot na po tayong itry itong ministry na to kasi what if ganito yung mangyari sa akin? What if mag-fail ako? What if ganito ganyan? What if ganito ganyan? So, puro po tayo what if, hindi pa nga po natin natatry. So, if we have strong faith and trust sa Panginoon, hindi tayo matatakot na itry yung isang bagay, lalo na kung alam natin na ito talaga yung pinano sa atin ng Lord or ito talaga yung will ni Lord sa ating buhay. So, let us always remember po na wag po tayo magpakain sa fear natin. It's okay to feel that po, pero wag po tayong magpalamon sa takot natin and always trust God. Ayun lang po talaga, 2 words, trust God lang po talaga. Trust His plans, trust His everything po na gagawin at ginagawa niya. Magtiwala lang po tayo at wag po tayong matatakot. Next naman po is questioning God's plan. So, ito po yung Elijah expressed doubt about God's plans and purpose when he felt alone in his mission. Kasi po, naniwala po siya that time na he was the only faithful one left. So, that time po parang nasabi niya na, Lord, ako na lang ba talaga yung naniniwala sa iyo? So, parang kine-question na po yung plano ni Lord sa kanya. Kasi parang nawawalan na po siya ng hope na siya lang yung mag-isang lalaban, 'di ba? And napakadami ng i-influence niya. And siya lang mag-isa. So, question niya po yung plano po ng Panginoon. And ganun din naman po sa buhay natin, 'di ba, na yung plano po talaga ni Lord is minsan po sa una hindi talaga siya maganda. Or parang sa una makaka-feel ka muna ng pain, makaka-feel ka muna ng takot, nakaka-feel ka muna ng anything na negative po. Kasi po, wala namang perfect, 'di ba? So, kaya pinapa-feel sa atin ng Lord yung specific na bagay na yun kasi He wants to teach us something. So, gusto niya po na may matutunan tayo sa bagay na yun. Kasi kung puro magandang plano lang po yung ibibigay sa atin ng Panginoon, kung puro lang po pasarap, paano po tayo matututo sa buhay natin? And paano po tayo mag-reflect sa mga pagkakamali natin as a Christian? So, let us not question God's plan po. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, that's always talagang one word lang po talaga and 5 letters, trust. Magtiwala lang po talaga tayo sa Panginoon, sa plano niya sa buhay natin and sa mga gagawin niya sa buhay natin. So, kahit nakaka-feel po tayo ng mga negative vibes or any negative emotions, lagi lang po natin alalahanin na may magandang plano si Lord sa buhay natin. And hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan kailanman. So, let's just stand firm and just focus our eyes on Him only. And hindi na po sa iba. So, ayun lang naman po na let's always remember po to
to not be afraid, to have strong faith sa Panginoon po. Whether we experience negative or not good situations po, let us always remember to believe in Him and His plans. So, ayun lang naman po. Ayun po yung naging greatest source of inspiration ko po is yung kwento po talaga ni Elias po, which is po, until now, is ina-apply ko pa rin po siya sa buhay ko as a Christian na wag po akong matatakot. Although, bata pa lang po ako, wag po ako kasi po ako po talaga is nag-work po talaga ako sa future, kung ano po talaga yung pwedeng mangyari sa akin kasi hindi naman po natin alam yung itinakda sa atin ng Panginoon. So, natatakot po ako sa future ko, kung ano po talaga yung mangyayari sa akin sa future. Pero I'm still in the process po na laging alalahanin yung kwento ni Elijah na magtiwala sa plano ng Panginoon. Ayun lang naman po mga kapatid, nawa po ay meron po kayo natutunan sa ating daily devotion ngayon at to officially close this devotion po, let us pray po. Lord, we thank you, Lord God, for this night, Panginoon. Thank you, Lord God, for giving us this opportunity to hear your word, Panginoon. Lord God, help us, Panginoon, to give our trust in you, Panginoon, sa mga oras, Lord God, na down kami, Panginoon, sa mga oras, Lord God, na hindi namin alam kung saan kami tutungong landas, Panginoon. Ituwid mo kami, Panginoon, at dalhin mo kami, Panginoon, sa right path, Panginoon, ng buhay, Panginoon. Lord, use us, Panginoon, as your instrument, Panginoon, to expand your kingdom, Panginoon. Use us, Panginoon. We want you, Panginoon, to use us, Panginoon, sa iba't ibang ministry, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng courage, ng lakas ng loob, Lord God, to face every challenges in life, Panginoon. At ikaw po, Lord God, ang tumulong, Lord God, sa amin, Panginoon. And we know, Lord God, we all know, Panginoon, na you're always there, Lord God, to guide us and protect us, Lord God. Thank you, Lord God, for all of your blessings, Lord God, for your goodness, Panginoon. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Panginoon, for your mercy, Panginoon, for your unconditional love, Panginoon, na patuloy niyo pong pinaparanas sa bawat isa sa amin. This is all our praying in the mighty name of Jesus. Everybody say Amen. Ayun lang po mga kapatid. Again po, good evening po sa ating lahat and may God bless you all.